Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes. Garantisadong mabilis lang to. Nanindigan sa International Criminal Court ang kampo ni former President Rodrigo Duterte na walang direktang ebidensya na nagsasabing siya ang nasa likod ng pagkamatay ng umano'y mga kriminal at drug suspects. Ang detalye sa mabilis sa balitang hatid ni Michelle Giliang. Tinawag ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na paulit-ulit lamang napahayag na walang matibay na ebidensya ang ipresenta ng prosecution sa International Criminal Court. Para sa isang miyembro ng Filipino legal team ng dating Pangulo sa ICC, puro pahayag na walang saysay ang pinangahawakan ng prosecution. Silang kailangan bakunahan ng katotohanan at hindi yung kapilan. Yun naman pong mga sinasabi nila, matagal na nating narinig yon. At puro naman yun batay sa wala silang personal na knowledge o kung hindi naman, yun gawa-gawa lamang ng mga binayarang testigo. Para kay Panelo, dapat ring questionin ng depensa ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas, lalo't gumagana ang justice system nito. Sa unang araw ng confirmation of charges hearing ng pre-trial chamber 1 ng ICC kahapon, iginiit ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni Mr. Duterte, na politically motivated ang kaso. Naniniwala ang defense team na gustong i-neutralize o patayin ng Marcos administration ang legasiya ng dating Pangulo, kaya plinano nito ang pagdala sa kanya sa The Hague. Isang matibay na ebidensya umano dyan ang nakuhang transcript ng isang phone call conversation ng isa anyang silent partner ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa nasabing pag-uusap, iniyayabang umano ng partner ng Pangulo ang pagdadala sa ICC ng mga witness laban kay Mr. Duterte. And one of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. So it is indeed the defense case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralize Rodrigo Duterte and his legacy. Hinikayat pa ni Kaufman ang chamber na dapat maging basehan sa kaso ng hukuman ang ebidensya at hindi emosyon o politika. Pagdating naman sa mga pahayag ni Duterte kaugnay ng pagpatay sa mga kriminal, binigyan din ni Kaufman na hyperbolic at rhetorical lamang ang mga ito, mga pahayag na walang criminal intent. Kinukuha lamang raw ng prosecution ang mga pahayag ni Duterte na pabor sa kanilang kaso. Sa huli, hiniling ng defense team na ibasura ang kaso, palayain si Mr. Duterte at payagang makauwi na sa Pilipinas. And we hope that when you conclude your deliberations, Your Honours, that you will dismiss these grievously misplaced and politically motivated charges. We will ask you to send Rodrigo Duterte back to his family, and we will ask you to give back to the Filipino people their Tatay Digong. Sa isang pahayag, tinawag naman ni Palace Press Officer Claire Castro na katawa-tawa ang mga alegasyon ni Kaufman. Ipinaliwanag ni Castro na mga kaso laban sa extrajudicial killings ay isinampa sa ICC noong pang 2017 nang si Marcos ay private citizen pa. Samantala, malaki ang tiwala ng prosecution team na malakas ang kanilang ebidensya para patunayan ang mga kaso laban sa dating Pangulo. Sa harap ng korte, sinabi ni ICC Deputy Prosecutor Mame Manjayen Yang na si Mr. Duterte ang nanguna sa malawakan at sistematikong pagpatay mula 2011 hanggang 2019 mula noong mayor pa siya ng Davao City hanggang maging presidente siya ng bansa. Binanggit naman ni prosecution senior trial lawyer Julian Nichols ang tinatawag na common plan para patayin ang mga pinaghihinalaang kriminal at naging resulta ng pagkatatag ng Davao Death Squad na binubuo umano ng mga pulis at hired gunmen. Iprinsenta pa ng prosecution ng mga taong itinuturing na co-perpetrators ng dating Pangulo na sina Senators Ronald Bato de la Rosa at Bongo, dating Davao City Police Chief Vicente Danao, dating NBI Davao Regional Director Dante Giran, at former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. The co-perpetrators had different roles, but one of them was to relay orders and instructions down from Mr. Duterte
to the DDS handlers and also to relay reports back up to Mr. Duterte. So a typical chain of command, the instructions go down, the reports go up. And the handlers were responsible for the different death squads or DDS members. Hinikayat naman ni Attorney Joel Butuyan, isa sa mga tumatayong legal counsel ng drug war victims, na makumpirma mga kaso laban sa dating Pangulo para makamit ang hustisya. Pangamba niya, kung ihihinto ang kaso, posibleng pangalanan si Mr. Duterte sa kasaysayan bilang bayani na tumalo sa ICC at nilinis ang bansa mula sa mga kriminal. The virus of impunity that he spread all over the country has become a cancer that has metastasized, infecting millions of Filipinos. Mr. Duterte has created clones of himself. He converted millions of peace-loving citizens into bloodthirsty disciples who have become converts to the belief that violence and killings are valid solutions to societal problems. Ngayong araw magpapatuloy ang confirmation of charges hearing sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Tulad kahapon, hindi makikita sa pagdinig ang dating Pangulo matapos payagan ng ICC na lumiban at may presenta na lamang siya ng kanyang mga abogado. Michelle Galiang para sa All TV News Channel 2. Kaugnay niyan matapos ang opening statements ng lahat ng partido kahapon sa confirmation of charges hearing ng ICC Pre-Trial Chamber 1 kay dating Pangulong Duterte, mamaya at sa Huwebes, tututok ito sa submission on the merits, ang teknikal na presentasyon ng mga ebidensya at argumento. Narito ang report. Sentro ng ikalawang araw ng confirmation of charges hearing ang presentasyon ng mga ebidensya upang patunayan na may substantial grounds o sapat na batayan upang isulong sa paglilitis ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kampanya kontra droga sa kanyang administrasyon. Ang prosekusyon at CLRV ang magpapasa ng mga merito ngayong araw. Asahan na mas magiging detalyado ang presentasyon patungkol sa isinusulong ng prosekusyon na ang umano'y extrajudicial killings ay hindi hiwa-hiwalay na incident kundi bahagi ng isang sistema organisado. Sa confirmation stage, hindi pa kailangang patunayang beyond reasonable doubt ang kaso. Sapat nang maipakita ang substantial grounds to believe na naganap nga ang sinasabing krimen. Kaya't mamaya nakatuon ang prosekusyon sa pag-uugnay ng testimonya, dokumento at koneksyon ng mga insidente sa umano'y war on drugs upang maipakita na may istruktura at chain of command daw dito, kabilang na ang papel ng umano'y mga co-perpetrators. Sa kabilang panig, sasamantalahin ito ng depensa upang hamunin ang kredibilidad at bigat ng ebidensyang ihahain ng prosekusyon at CLRV. Ang ICC pre-trial judges naman, hindi lamang tagapakinig ngayon, mag-uusisa rin na maaaring humulma ng direksyon ng kaso o pwede rin namang hayaan na lamang nila kung paano ito ilalatag ng mga partido. Kung naging consistent at malakas ang presentasyon ng prosekusyon, maaaring tumibay ang posibilidad na makumpirma ang mga sakdal. Kung naging epektibo naman ang depensa sa pagtukoy ng kahinaan, maaaring magbukas ito ng puwang para hindi na umusad pa sa paglilitis ang kaso. Sa Huwebes, tututok naman ang submission on the merits sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mapapanood nyo pa rin po ang live streaming ng Day 2 sa pagdinig ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula ICC sa The Hague, Netherlands sa All TV News PH sa Facebook at Planet Cable Channel 3. Alas 5 po yan ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Sa iba pang mga balita, number coding scheme ipatutupad sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power bukas. At mga magsasaka sa Nueva Vizcaya napilitang itapon ang inaaning kamatis matapos bumagsak ang presyo nito sa merkado. Napilitang itapon ng ilang magsasaka sa Nueva Vizcaya ang kanilang inaning kamatis matapos bumagsak ng husto ang buying price nito sa merkado. Sa kuha ni Rems Aricheta, kita ang tambak ng mga hinog na kamatis kaya ibinuhos sa gilid ng bypass road dahil halos wala nang bumibili. Pumalo kasi ang presyo ng kamatis sa halagang 10 piso pababa.
Ayon sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal o NVAT, inaasahan na nila ang ganitong pangyayari at ipinaalam na umano ito sa Department of Agriculture Regional Office para naman matulungan ang mga magsasaka na maisama ito sa mga kadiwa stores. Ipatutupad pa rin ng MMDA ang number coding scheme bukas sa pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power ayon sa MMDA. Ipinagbabawal bumiyahe ang mga sasakyang may plate number na nagtatapos sa 5 at 6 mula 7 a.m. hanggang 10 a.m. at mula 5 p.m. hanggang 8 p.m. Samantala, naglabas ng abiso ang Quezon City LGU sa mga kalsadang maaapektuhan sa nasabing pagdiriwang. Asahan naman ang bagal ng daloy ng trapiko bukas mula 8 a.m. kabilang ang mga sumusunod na kalsada: Epifanio de los Santos Avenue o EDSA, Katipunan Avenue, White Plains Avenue at Temple Drive. Bilang paghahanda sa nasabing aktibidad, magpapatupad din ng zipper lane sa kahabaan ng White Plains Avenue sa pagitan ng EDSA at Katipunan Avenue simula 9 p.m. ng February 24 hanggang 6 a.m. ng February 25. Pansamantala namang isasara ang White Plains Avenue sa mismong araw ng rally, February 25 mula 6 a.m. Sa sports balita, boxing icons Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. muling maghaharap sa boxing ring sa September. At Gilas Pilipinas, patuloy ang ensayo ilang araw bago makaharap ang New Zealand sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Laca. Inilabas ng Netflix ang official poster ng rematch sa pagitan ng dalawang pinakasikat na boxing icons na sina Manny Pacman Pacquiao at Floyd Money Mayweather. Gaganapin ito sa September 20 sa Sphere Las Vegas at mapapanood ng live sa Netflix. Huling nagharap ang dalawa noong 2015 kung saan tinalo ni Mayweather si Pacquiao via unanimous decision. Patuloy ang pag-iensayo ng Gilas Pilipinas ilang araw bago mag-umpisa ang kanilang kampanya sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Inaasahang ilalabas ng SBP mamaya o bukas ang final lineup na sasabak kontra New Zealand at Australia Boomers. Enzo Laca, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts at mapapanood nyo na rin po kami ngayon sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.